Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Kamakailan ba ay tila pinaglalaruan kayo ng inyong mga mata, isang saglit, malinaw ang inyong pagbabasa, sa susunod naman ay kukurap-kurap na kayo at naniningkit habang lumalabo ang mga salita. O baka naman ang ilaw sa inyong silid ay parang sobrang liwanag, sobrang dilim, o sadyang hindi na tama sa pakiramdam. Kung pamilyar sa inyo ang alinman dito, hindi po kayo nag-iisa at hindi ninyo ito imahinasyon lamang. Pagtuntong ng edad 60, natural lamang po na magbago ang ating mga mata. Maaaring maganda pa rin ang mundo sa ating paningin, ngunit nagiging mas mahirap na itong makita ng malinaw. Ang paningin ay nagiging mas marupok, mas sensitibo. Ngunit heto po ang magandang balita, may mga simple at natural na hakbang na maaari ninyong gawin ngayon upang protektahan ang inyong mga mata at mapanatiling maliwanag ang inyong paningin sa mga darating na taon. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang 5 makapangyarihang prutas na sumusuporta sa inyong paningin sa mga paraang hindi alam ng karamihan. Hindi po ito mga kakaibang himala o mamahaling tableta. Ito ay mga pang-araw-araw na pagkain na maaari ninyong kainin ngayon din. Bawat isa ay nag-aalok ng mga sustansyang napatunayang lumalaban sa katarata, nagpapabawas ng pagod ng mata at nagpoprotekta sa inyong mahalagang paningin habang kayo ay nagkakaedad. At samahan po ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang pinakaepektibong prutas, ang isa na irerekomenda ko higit sa lahat, ay ibubunyag ko sa huling bahagi. Ayaw ninyong palampasin ito. Kung bago po kayo rito, isaalang-alang ang pag-subscribe. Nakatuon po tayo sa mga simple at siyentipikong paraan upang tulungan kayong magkaedad ng may lakas linaw at kapayapaan ng isip. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay na ito patungo sa mga pagkaing nagpapalusog hindi lamang sa inyong katawan, kundi pati na rin sa inyong mga mata, simula sa isang maliit na prutas na may dalang malakas na benepisyo. Magsimula tayo sa isa sa pinakamaliit na regalo ng kalikasan, subalit isa sa pinakamakapangyarihan pagdating sa inyong mga mata, ang mga blueberry. Maaaring mukha silang simple isang dakok ng maliliit at kulay asul na prutas na madaling hindi mapansin. Ngunit sa loob ng bawat isa ay mayroong isang bagay na pambihira, isang bagay na tahimik na inaasahan ng inyong mga mata habang lumilipas ang bawat taon. Ang mga blueberry ay puno ng natural na compound na tinatawag na anthocyanins, mga antioxidant na nagbibigay sa kanila ng kanilang matingkad na kulay. Ngunit hindi lamang sila pangkulay. Sila ay mga tagapagtanggol, mga bantay ng maliliit na daluyan ng dugo sa inyong mga mata, mga panangga laban sa mabagal at hindi nakikitang pinsala na humahantong sa katarata at macular degeneration. Kita ninyo araw-araw, ang inyong mga mata ay humaharap sa isang unos asul na liwanag mula sa mga screen, matinding sinag ng araw, polusyon sa hangin, at maging ang oxidative stress mula sa loob mismo ng inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pagkakalantad na ito ay nagpapahina sa lente, nagbibigay diin sa retina, at ginagawang mas mahirap para sa inyong mga mata na umangkop sa pagitan ng maliwanag
at madilim na ilaw. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay mas nahihirapan sa pagmamaneho sa gabi, nakakaramdam ng abala sa ilalim ng mga ilaw o napapakurap para mag-focus habang nagbabasa. Ngunit dito, tahimik na pumapasok ang mga blueberry. Ang kanilang mga antioxidant ay tumutulong na palamigin ang pamamaga sa loob ng mata, pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa mga sensitibong tissue at pinoprotektahan laban sa walang humpay na pagkasira. At mayroon pa, maraming pag-aaral kabilang ang mga isinagawa sa mga clinical na setting ang nagpakita na ang regular na pagkonsumo ng blueberry ay maaaring magpabuti ng paningin sa gabi, magpahusay ng contrast sensitivity at suportahan pa ang mas mahusay na focus sa mga lugar na may mahinang ilaw. Hindi ito isang himalang tableta. Ito ay pagkain lamang. Ngunit ang tamang pagkain, kapag palagi ang kinakain, ay maaaring maging gamot. Kaya paano ninyo ito kakainin? Sa kabutihang palad, isa sila sa pinakamadaling prutas na idagdag sa inyong buhay. Ihalo ang mga ito sa oatmeal sa umaga, i-blend sa inyong smoothie, o iwisik sa ibabaw ng tinapay na may kaunting peanut butter. Kahit isang maliit na dakok lamang, halos kalahating tasa sa isang araw, ay maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba sa paglipas ng panahon. At kung walang sariwang blueberry, kung nasaan kayo, ang mga frozen ay mahusay ding alternatibo. Pumili lamang ng mga opsyon na walang idinagdag na asukal o preserbatibo. Maaaring hindi ninyo maramdaman ang pagbabago sa isang gabi, ngunit sa loob ng mga buwan at taon, ang pagkakaiba ay nadaragdagan. Mas malinaw na focus, mas kaunting pagod sa mata, mas malaking kumpiyansa kapag pumapasok sa isang madilim na pasilyo o tumitingin sa mga ilaw ng sasakyan habang nagmamaneho. Maliit na prutas, malaking gantimpala. At ito ay simula pa lamang. Dahil susunod ating tuklasin, ang isang prutas na iilan lamang ang naiisip para sa kanilang mga mata, ngunit naglalaman ng isa sa pinakamataas na natural na konsentrasyon ng isang sustansiyang lubos na kailangan para sa pangmatagalang paningin. Pag-usapan natin ang rose hip. Ngayon, ilipat natin ang ating atensyon sa isang prutas na nilalampasan lamang ng karamihan nang hindi ito pinapansin. Hindi ito nakapwesto sa gitna ng inyong pinamimilhan. Hindi ito tumatawag ng pansin sa pamamagitan ng matingkad na kulay o matamis na amoy. Ngunit tahimik, halos mapagkumbaba, hawak nito ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang sustansya na kailangan ng inyong mga nagkakaedad na mata. Ang tinutukoy ko ay ang rose hip oo, ang bunga ng ligaw na rosas na kadalasang nakikita bilang sangkap sa tsaa o pangangalaga sa balat, ngunit bihirang kilalanin kung ano talaga ito, isang powerhouse ng nutrisyon, lalo na pagdating sa pagprotekta sa inyong paningin. Ano ang nagpapabukod-tangi sa rose hip? Hip sa isang salita, bitamina C, ngunit hindi lamang kaunti. Sa katunayan, bawat gramo ang rose hip ay naglalaman ng mas maraming bitamina C kaysa sa mga dalandan. At iyon ay napakahalaga para sa mga nagkakaedad na mata. Ang bitamina C ay isa sa pinakamatibay na kaalyado ng inyong mga mata. Ipinagtatanggol nito laban sa oxidative stress, ang mabagal
ngunit tuloy-tuloy na pinsalang dulot ng liwanag, polusyon at mismong proseso ng pagtanda. Tumutulong itong maiwasan ang katarata sa pamamagitan ng pagsuporta sa lakas at linaw ng lente, at may mahalagang papel ito sa produksyon ng collagen na tumutulong na mapanatili ang istruktura ng kornea at ang maliliit na daluyan ng dugo na nagpapalusog sa inyong mga mata. Ngunit hindi lang vitamina C ang hatid ng rose hip. Nagbibigay din ito ng mga flavonoid at carotenoid, mga natural na compound na nagsisilbing parang mga panloob na tanod. Ang mga flavonoid ay tumutulong na bawasan ang pamamaga at pagandahin ang katatagan ng mga tissue ng inyong mata. Ang mga carotenoid tulad ng lutein at beta-carotene ay halos gumaganap na parang salamin sa mata. Mula sa loob sinasala ang mapaminsalang asul na liwanag at pinoprotektahan ang inyong makula, ang bahagi ng mata na kumokontrol sa matalas na sentral na paningin. Kung gumugugol kayo ng oras sa inyong telepono, tablet o sa ilalim ng artipisyal na ilaw, ang mga proteksyon na sustansyang ito ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. At ang pinakamagandang bahagi, ang rose hip ay napakadaling idagdag sa inyong pang-araw-araw na gawain. Kung makakahanap kayo ng sariwang rose hip, maaari ninyo itong kainin ng hilaw. Siguraduhin lamang na linisin at alisin ang mga buto ng maayos. Ngunit mas madalas ang rose hip ay kinakain sa banayad at nakakaginhawang paraan bilang isang mainit na tsaa sa gabi, isang kutsarita ng matamis-asim na palaman sa inyong tinapay, o kaunting pulbos ng rose hip na inihalo sa inyong yogurt o smoothie. Isang serving lang sa isang araw ay nag-aalok ng pangmatagalang suporta. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buong dieta. Isang tahimik at tuloy-tuloy na ugali lang na pasasalamatan kayo ng inyong sarili sa hinaharap. At hindi tulad ng maraming matatamis na prutas, ang rose hip ay natural na mababa sa asukal at calories. Nangangahulugan ito na sinusuportahan nito ang inyong mga mata nang hindi pinapataas ang inyong blood sugar, isang bagay na dapat bantayan ng maraming nakatatanda. Kapag iniisip ninyo ang rose hip, isipin ito ng ganito: banayad, matatag at malakas. Maaaring hindi ito kapansin-pansin, maaaring hindi ito uso, ngunit sa tahimik na sulok ng inyong kalusugan, gumagawa ito ng makapangyarihang trabaho. Ipinagtatanggol ang inyong paningin, sinusuportahan ang inyong sirkulasyon, at pinapanatiling matatag ang inyong mga mata habang lumilipas ang mga taon. At ngayon, matapos matuklasan ang nakatagong hiyas na ito ng kalikasan, bumaling tayo sa isang prutas na mas pamilyar, ngunit may dala ring sariling mga sikreto pagdating sa inyong mga mata. Maaaring paborito ninyo na ito, ngunit pagkatapos nito, mas pahahalagahan ninyo ito sa isang bagong paraan. Ituloy natin sa hindi inaasahang kapangyarihan ng mga strawberry. Mula sa isang bagay na hindi gaanong napapansin tulad ng rose hip, bumaling naman tayo ngayon sa isang prutas na marahil ay kinakain na ninyo, lalo na sa mga mas maiinit na buwan, matamis, makatas at pamilyar. Ngunit sa ilalim ng matingkad na pulang balat na iyon ay merong isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang mga strawberry ay hindi lamang isang pampagana sa panlasa. Sila ay isang tahimik na panangga para sa inyong paningin.
Ano ang nagpapabukod tangi sa kanila? Muli, ito ay dahil sa bitamina C at napakarami nito. Isang tasa lamang ng sariwang strawberry ay nagbibigay na sa inyo ng higit sa pang-araw-araw na pabaraw na pangangailangan ng mahalagang antioxidant na ito. Ngunit hindi tulad ng mga tableta o suplemento, ang bersyon na ito ay daladala ang lasa, hibla at kabutihan ng tunay na pagkain. Bakit napakahalaga ng bitamina C? Dahil habang tayo ay nagkakaedad, ang mga istruktura sa loob ng ating mga mata ay nagiging mas marupok. Ang maliliit na daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen sa retina ay nagsisimulang manghina. Ang malinaw na lente sa harap ng mata ay nagiging mas madaling magkaroon ng ulap. Ang mga nag-uugnay na tissue na humahawak sa lahat ay nagsisimulang numipis. Ang bitamina C ay tumutulong na protektahan ang lahat ng ito. Pinapalakas nito ang mga daluyan ng dugo na nagpapalusog sa inyong mga mata. Sinusuportahan ang produksyon ng collagen upang mapanatili ang istruktura at binabawasan ang oxidative stress, ang pangunahing sanhi ng maraming problema sa paningin tulad ng katarata at macular degeneration. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga strawberry. Ang magagandang prutas na ito ay puno rin ng mga anthocyanin, ang parehong pamilya ng antioxidant na matatagpuan sa mga blueberry. At habang nagbibigay sila sa mga strawberry ng kanilang matingkad na pulang kulay, kumikilos din sila bilang mga mandirigma sa loob ng inyong katawan na nagne-neutralize ng mga free radical, nagpapabawas ng pamamaga at tumutulong na mapanatili ang kalinawan ng retina kahit na matapos ang matagal na pagkakalantad sa mga screen o maliwanag na ilaw sa loob ng bahay. Isa ito sa mga bihirang kaso kung saan ang isang bagay na masarap ay talagang gumagawa ng seryosong trabaho sa likod ng mga eksena. At maging tapat tayo, madaling mahalin ang mga strawberry. Kung idadagdag ninyo ito sa inyong almusal na cereal, ihalo sa isang smoothie, hiwain sa isang spinach salad o kainin ng mag-isa bilang merienda, nababagay sila sa halos lahat ng uri ng pamumuhay. Kung naghahanap kayo ng isang bagay na mas kasiyasya, subukang ihalo ang mga strawberry sa plain yogurt at isang wisik ng chia seeds. Ito ay isang simpleng pagkain, ngunit naghahatid ito ng mga antioxidant, probiotics at malusog na taba. Lahat ay nagtutulungan upang mapanatiling balanse ang inyong katawan at mga mata. Ang kagandahan ng mga strawberry ay nakikibagay sila sa inyo. Kung kayo man ay kumakain ng magaan, namamahala ng blood sugar o sinusubukan lang na masiyahan muli sa pagkain, nag-aalok ang mga strawberry ng kagalakan ng walang pagkakasala at mga benepisyong umaabot pa sa lasa. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang mangkok ng strawberry sa mesa, huwag ninyo itong isipin bilang panghimagas lamang. Isipin ito bilang isang malambot at matamis na pananggalang, isang paalala na kung minsan itinatago ng kalikasan ang makapangyarihang gamot sa mga pinakamasarap na lugar. At kung sa tingin ninyo ay kahanga-hanga na ang mga pamilyar na prutas na ito, hintayin ninyo hanggang sa marinig ninyo ang tungkol sa susunod, isang tropikal na kayamanan
na hindi pa nasusubukan ng karamihan, subalit puno ng eksaktong mga sustansya na tahimik na hinahanap ng inyong mga nagkakaedad na mata. Tuklasin natin ito ng sama-sama sa susunod na bahagi. Ngayon, subukan naman natin ang isang bagay na medyo kakaiba ngunit sulit na kilalanin. Ito ay tinatawag na atis. Kilala ito ng ilang tao bilang custard apple dahil sa malambot at kremang laman nito at natural na matamis na lasa. Isipin ninyo ang isang halo ng saging pinya at kaunting pahiwatig ng banila, isang panghimagas ng kalikasan, subalit puno ng makapangyarihang sustansya para sa inyong mga mata. Maaaring hindi pa regular na kasama ang atis sa inyong mangkok ng prutas, ngunit kapag naunawaan ninyo kung ano ang magagawa nito para sa inyong paningin, baka hindi na ninyo gugustuhing mawala ito. Magsimula tayo sa nilalaman nitong bitamina C. Tulad ng mga prutas na ating natalakay, na ang atis ay nagbibigay ng saganang dosis ng antioxidant na ito. Ngunit higit pa sa pagpapalakas ng inyong immune system ang ginagawa nito. Sa loob ng mata, ang bitamina C ay tumutulong sa pagbuo ng collagen, isang protina na nagpapanatili sa kornea na matibay sa lente na nababaluktot at sa mga nakapaligid na daluyan ng dugo na gumagana ng maayos. Habang tayo ay nagkakaedad, ang lente ng mata ay natural na tumitigas at kumakapal. Ang prosesong ito ay maaaring humantong sa pag-ulap, pagbawas ng linaw, at maging sa katarata. Ang bitamina C ay gumagana sa likod ng mga eksena upang pabagalin ang prosesong iyon, pinapanatili hindi lamang kung gaano kalinaw ang ating nakikita, kundi kung gaano rin kaginhawa ang pag-angkop ng ating mga mata sa liwanag at pagod. Ngunit hindi lamang mga antioxidant ang dala ng atis. Ito rin ay isang mayamang mapagkukunan ng potassium at magnesium, dalawang mineral na hindi gaanong nabibigyan ng pansin pagdating sa kalusugan ng mata. Ang potassium ay tumutulong na mapanatili ang tamang balanse ng likido sa mata, pinapanatili itong hydrated, at binabawasan ang panunuyo na isang problema ng maraming nakatatanda. Samantala ang magnesium ay sumusuporta sa normal na presyon sa loob ng mata na kritikal sa pagbabawas ng panganib ng glaucoma, isang tahimik na kondisyon na maaaring magnakaw ng paningin bago pa man ninyo mapansin na may mali. Magkasama ang mga mineral na ito ay bumubuo ng isang tahimik na sistema ng suporta, pinapanatiling masustansya, matatag at kalmado ang inyong mga mata kahit sa ilalim ng araw-araw na stress mula sa mga screen, sikat ng araw at pagod. At meron pa, ang atis ay mataas sa dietary fiber na maaaring hindi parang isang salik sa kalusugan ng mata, ngunit ang panunaw at pagsipsip ng sustansya ay malalim na magkakaugnay. Kapag maayos ang paggana ng inyong bituka, mas magagamit ng inyong katawan ang bawat bitamina at mineral na inyong kinakain. Sa ganitong diwa, sinusuportahan ng atis ang buong sistema mula sa bituka hanggang sa paningin. Tinitiyak na makukuha ninyo ang pinakamarami mula sa bawat malusog na pagpili. Kaya paano ninyo ito kakainin? Mas madali kaysa sa inaakala ninyo. Hiwain lamang ang prutas sa gitna, kunin ang kremang laman gamit ang isang kutsara at kainin. Maaari din ninyo itong i-blend sa mga smoothie, ihalo sa yogurt
o idagdag sa isang nakakapreskong fruit salad na may strawberry o kiwi para sa isang treat na mayaman sa antioxidant. At oo, ito ay matamis, ngunit natural na matamis, mababa sa taba, mataas sa sustansya at nakakaginhawa sa bawat kagat. Para sa maraming nakatatanda na napagod na sa mga walang lasang pagkain o komplikadong mga resipe, ang atis ay isang maliit na kagalakan na naghahatid ng malalaking benepisyo. Isipin ninyo ito sa ganitong paraan habang ang inyong mga mata ay tahimik na nagtatrabaho buong araw upang tulungan kayong magbasa, magmaneho, kumonekta at gumalaw sa mundo. Ang atis ay isang paraan upang may maibalik kayo isang malambot at kremang pasasalamat sa paningin na inyong inaasahan. At ngayon, habang ipinagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa mga makapangyarihang prutas na ito, kilalanin natin ang isa pang tropical na hiyas, makulay, nakakapresko at marahil ang pinakamaganda sa lahat. Ngunit hindi lang ito maganda. Ito ay binuo upang protektahan ang inyong mga mata mula sa loob. Pag-usapan natin ang dragon fruit. Pagkatapos ng kremang ginhawa ng atis, pasiglahin natin ang mga bagay-bagay sa isang prutas na parang galing sa isang panaginip, ang dragon fruit. Sa matingkad na kulay rosas na balat, malambot na puti, o magenta na laman at maliliit na itim na buto, mahirap hindi mapansin ang dragon fruit. Kapansin-pansin ito sa labas, ngunit kung ano ang nasa loob ang tunay na mahalaga, lalo na para sa inyong mga mata. Kita ninyo, ang dragon fruit ay hindi lamang isang kasiyahan sa mga pandama. Ito ay isang nakatagong kaalyado para sa inyong nagkakaedad na paningin. Ang tropikal na ganda na ito ay mayaman sa bitamina C, isang pamilyar na kaibigan na ngayon. Tulad ng ating napag-usapan, ang bitamina C ay tumutulong na protektahan ang lente ng inyong mata mula sa pag-ulap, sumusuporta sa produksyon ng collagen at nagtatanggol laban sa oxidative stress na humahantong sa katarata at pagkasira na may kaugnayan sa edad. Ngunit sa dragon fruit, ang bitamina C ay simula pa lamang. Isa sa mga natatanging sustansya nito ay ang beta-carotene, isang compound na ginagawang bitamina A ng katawan. At kung narinig na ninyo na ang carrots ay mabuti para sa inyong mga mata, ito ay dahil sa eksaktong sustansyang ito. Ang bitamina A ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng inyong retina, ang layer sa likod ng inyong mata na nakakakita ng liwanag at nagpapadala ng impormasyon sa inyong utak. Kapag hindi kayo nakakakuha ng sapat na bitamina A, ang inyong paningin sa gabi ay nagdurusa, ang inyong mga mata ay nagiging mas sensitibo sa panunuyo at sa paglipas ng panahon, tumataas ang panganib ng pangmatagalang pagkasira. Ang dragon fruit ay tumutulong na punan ang kakulangang iyon ng natural nang walang anumang tableta o suplemento. Tunay na pagkain, tunay na mga resulta. Ngunit hindi lang iyon. Ang dragon fruit ay puno rin ng hydration. Ang mataas na nilalaman nitong tubig ay tumutulong na mapanatiling sapat na basa ang katawan at mga mata. Maraming nakatatanda ang nakakaranas ng tuyo, makati, o iritadong mga mata, lalo na pagkatapos ng oras sa naka-aircon na lugar o sa mga digital na device. Ang pananatiling hydrated mula sa loob ay isa sa pinakamadaling paraan
upang maibsan ang abalang iyon. At huwag nating kalimutan ang hibla. Tulad ng ating sinusuportahan ng dragon fruit, ang panunaw, pagsipsip ng sustansya at regularidad, lahat ay mahahalagang salik sa pagtulong sa inyong katawan na lubos na magamit ang mga sustansyang kinakain ninyo. Ito ay isang simpleng koneksyon, ngunit isang makapangyarihan. Ang isang malusog na bituka ay nangangahulugang mas mahusay na suporta sa paningin. Ang pagdaragdag ng dragon fruit sa inyong rutina ay hindi nangangailangan ng malaking pagsisikap. Maaari ninyo itong hiwain at kainin ng sariwa, kunin gamit ang isang kutsara o i-blend sa isang smoothie na may saging, almond milk at kaunting pulot. Ito ay kasing versatile ng pagiging maganda nito. Kahit na hindi ninyo pa ito nasubukan, dati madaling mahalin ang dragon fruit. Ang lasa nito ay banayad, bahagyang matamis at lubhang nakakapresko. Higit sa lahat, ito ay isa pang paraan upang magpakita ng pangangalaga sa inyong mga mata, lalo na sa isang panahon ng buhay kung kailan ang pagprotekta sa inyong kalayaan, kumpiyansa at kalidad ng buhay ay nagiging mas mahalaga kaysa dati. Kaya sa susunod na makakita kayo ng dragon fruit sa tindahan, huwag ninyo itong isipin bilang kakaiba o hindi pamilyar. Isipin ito bilang isang maliwanag at natural na panangga na binuo ng kalikasan, handang maglingkod sa inyong kalusugan, isang hiwa sa bawat pagkakataon. Ngayon na natuklasan na natin ang 6 sa pinakamakapangyarihang prutas ng kalikasan para sa inyong paningin, oras na upang huminto at magnilay, hindi lamang sa kung ano ang ating natutunan, kundi kung paano hinuhubog ng maliliit na pang-araw-araw na pagpiling ito ang ating hinaharap. Sa susunod na seksyon, nais kong ibahagi ang ilang totoong kwento ng buhay, mga kwento mula sa mga taong tulad ninyo na gumawa ng banayad na pagbabago sa kanilang pagkain at namangha kung paano nagsimulang magbago ang kanilang mga mata, enerhiya at pananaw. Pasukin natin ang mga tahimik na sandali ng karunungan na iyon. Sa ngayon, ginalugad na natin ang siyensya na pag-usapan ang mga bitamina, antioxidant at ang mga tahimik na stressor na nakakaapekto sa ating mga mata habang tayo ay nagkakaedad. Ngunit kung minsan, ang pinakamakapangyarihang mga aral ay hindi nagmumula sa mga pag-aaral o chart. Nagmumula ito sa mga totoong tao, mga taong tulad ninyo na gumawa ng maliliit na pagbabago at may napansing nagbago. Hayaan ninyong ibahagi ko ang ilan sa mga kwentong iyon ngayon. Si Aling Margarita, 74 taong gulang mula sa Cebu, ay laging ipinagmamalaki ang kanyang pagiging aktibo. Ngunit nagsimula siyang makapansin ng isang bagay na nakakabahala. Ang mga letra sa kanyang mga paboritong libro ay nagsimulang lumabo. Ang pagmamaneho sa gabi ay naging mas nakaka-stress kaysa nakakatuwa. Sa una, inisip niya na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit sa halip na sumuko sa paghina, gumawa siya ng isang tahimik na desisyon. Sinimulan niyang magdagdag ng kalahating tasa ng blueberry sa kanyang almusal araw-araw. Hindi siya gaanong umasa. Ngunit sa loob ng ilang buwan, may napansin siyang kapansin-pansin. Ang kanyang mga mata ay hindi na gaanong pagod at nakakapagbasa na siya ng mas matagal nang hindi kumukurap
o kinukusot ang kanyang mga mata. Hindi ito biglaan, sabi niya sa akin, ngunit ito ay tuloy-tuloy na parang dahan-dahang bumabalik ang liwanag. Nariyan din si Mang Enrique at 68 taong gulang mula sa Baguio, isang retiradong guro na mahilig maghardin. Nagsimula siyang uminom ng rose hip tea tuwing gabi bago matulog, hindi hindi dahil sa anumang malaking pangako, kundi dahil gusto niya ang lasa at nabasa niya na mabuti ito para sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang linggo, natuklasan niya na ang kanyang mga mata ay hindi na gaanong natutuyo pagkatapos ng isang mahabang araw sa ilalim ng araw. Mas naging relax siya, mas mahimbing ang tulog, at sinabi pa ng kanyang doktor sa mata na bahagyang bumuti ang presyon ng kanyang mata. Hindi ko binago ang lahat sa isang gabi, sabi ni Mang Enrique. Ngunit binago ko ang isang bagay at iyon ang nagbigay sa akin ng lakas upang baguhin ang isa pa. At nariyan din si Aling Celia, 70 taong gulang mula sa Metro Manila. Matapos makaranas ng pagod sa computer at pagod na paningin, sinimulan niyang mag-blend ng mga smoothie na may strawberry chia seeds at dragon fruit 3 beses sa isang linggo. Pakiramdam ko ay gasolina ito para sa aking mga mata, sabi niya, na parang nakukuha na nila ang matagal na nilang hinihiling. Ang hindi niya inaasahan ay kung gaano kalaki ang ipinagbuti ng kanyang pangkalahatang pakiramdam. Mas regular na panunaw, mas mahusay na hydration, at mas malinaw na pag-iisip. Dati akala ko ang pagkain ay pagkain lang, dagdag niya. Ngayon, nakikita ko na ito ay gamot kapag ito ay ang tamang uri. Hindi ito mga hiwalay na himala. Ito ay mga banayad na paalala kung ano ang posible. Ang mga senior na ito ay hindi naghangad ng perpeksyon. Hindi nila binago ang kanilang dieta sa isang gabi. Pinili lamang nilang alagaan ang kanilang mga mata, ang kanilang kalusugan, at ang kanilang hinaharap. At iyon talaga ang tungkol sa video na ito. Hindi ito tungkol sa mga uso o mabilis na solusyon. Ito ay tungkol sa maliliit at tuloy-tuloy na mga hakbang na nagreresulta sa isang bagay na makapangyarihan sa paglipas ng panahon. Isang piraso ng prutas sa umaga, isang bagong tsaa sa gabi, kaunting dagdag na pansin sa kung ano ang ibinibigay ninyo sa inyong katawan, at mas maraming pagmamahal para sa kung ano ang ibinabalik nito sa inyo. Kaya habang naghahanda tayong magtapos, pagsama-samahin natin ang lahat ng ating natutunan. Dahil sa huling bahagi, ibubunyag ko ang isang prutas na nakahihigit sa lahat pagdating sa pagprotekta sa inyong paningin, lalo na pagkatapos ng edad 60. Kung pipili lamang kayo ng isa upang magsimula ito na iyon, tapusin natin ito ng malakas. At ngayon dumating na tayo sa sandaling hinihintay ng marami sa inyo. Kung maaari kayong magsimula sa isang prutas lamang, isang natural at masustansyang pagpipilian upang suportahan ang inyong paningin sa mga darating na taon, ano ito? Sa lahat ng makapangyarihang opsyon na ating ginalugad, mga blueberry rose, hip strawberry atis dragon fruit, ang prutas na inirerekomenda ko. Higit sa lahat, lalo na para sa mga higit sa 60 ay ang blueberry. Bakit? Dahil ang mga blueberry ay simple madaling hanapin at lubos na epektibo. Naghahatid sila ng isang malakas na dosis ng mga anthocyanin
na nagpoprotekta sa inyong retina, nagpapatalas ng paningin sa gabi, at nagbabawas ng oxidative stress na dahan-dahang nagnanakaw ng inyong kalinawan sa paglipas ng panahon. Madali silang hanapin, madaling kainin, at madaling mahalin na ginagawa silang perpektong panimulang punto para sa sinumang handang alagaan ang kanilang mga mata ng mas may intensyon. Ngunit ang katotohanan, hindi ninyo kailangang pumili ng isa lamang. Ang bawat prutas na tinalakay natin ay may dalang sariling mga kalakasan at magkakasama, bumubuo sila ng isang natural na koponan ng depensa, pinoprotektahan ang inyong paningin, sinusuportahan ang sirkulasyon, pinapakalma ang pamamaga, at tinutulungan kayong makita ang mundo ng may higit na ginhawa at kagaanan. Kaya ano ngayon? Baka ngayon na ang araw na magdagdag kayo ng isang dakok ng blueberry sa inyong almusal o humigop ng isang mainit na tasa ng rose hip tea bago matulog o subukan ang dragon fruit sa unang pagkakataon, hindi lamang dahil ito ay maganda, kundi dahil karapat-dapat ang inyong mga mata sa ganoong uri ng pangangalaga. Hindi ninyo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay, ngunit gawin ang isang bagay. Magsimula sa isang lugar at manatiling tuloy-tuloy, dahil ang pag-aalaga sa inyong mga mata ay hindi lamang tungkol sa paningin. Ito ay tungkol sa kalayaan. Ito ay tungkol sa kakayahang basahin ang inyong paboritong libro nang walang hirap magmaneho ng ligtas upang bisitahin ang inyong mga apo, lumakad ng may kumpiyansa sa isang silid dahil alam ninyong nakikita ninyo ang nasa unahan. Ang inyong paningin ay bahagi ng inyong kalayaan at ang pagprotekta dito ay isa sa pinakamabuting regalo na maibibigay ninyo sa inyong sarili. Isang mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito. Ang pag-aalaga sa ating mga mata ay hindi isang malaking pabigat. Ito ay isang koleksyon ng maliliit at tuloy-tuloy na gawa ng pagmamahal sa ating sarili. Ang pagkain ay hindi lamang pampabusog. Ito ay gamot at proteksyon na bigay ng kalikasan. Sa bawat makulay na prutas na inyong kinakain, binibigyan ninyo ang inyong sarili ng regalo ng mas malinaw na bukas. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, kahit kaunti mangyaring isaalang-alang ang pag-click sa like, pag-subscribe sa aming channel, at pagbabahagi nito sa isang kaibigan na maaaring nangangailangan din ng banayad na paalalang ito. Naniniwala kami na ang pagtanda ay maaaring maging masigla, marangal, at puno ng kalinawan sa tulong ng tamang kaalaman at kaunting pampalakas ng loob. At gaya ng dati, nais naming marinig ang mula sa inyo. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo kung ilang taon na kayo, kung saan kayo nanonood, o simpleng i-type ang aalagaan ko ang aking mga mata. Suportahan natin ang isa't isa habang tayo ay lumalago ng mas malakas, mas matalino, at mas malusog ng sama-sama. Hanggang sa susunod, alagaan ang inyong sarili at alagaan ang inyong paningin. Ito ay isa sa iilang bagay na nagbibigay daan sa inyo na tunay na makita kung gaano pa rin kaganda ang buhay.